Doon nabukas ang kwento ng unang paglalakbay na isinulat ni Antonio Pigafetta sa kanyang Tala-Arawan, kung saan isinasalaysay ang mga naganap sa mga pangunahing karakter gaya ni Magellan, Lapu-Lapu at ang mga rahang kanilang nadatnan sa Pilipinas. Mr. Paul? Mr. Cruz! Ma'am? Oh, kumusta ang tulog mo? Ma'am? Tulog? Hindi po. Nakapagit lang po ako. Pero nakikinig naman po ako sa inyo. Abel, paano ba ulit nabukas si Magellan sa first page ng Pigafetta? Ha? Ma'am? Hindi ka absent. Dati kang late. Pumunta ko muna sa office kasi may papagawa ko sa iyo. Last dismiss. Bakit ka na wala yung hinihintay ko? May papagawa ko sa iyo. Ano po yun, ma'am? Gumawa ka ng book review ng First Voyage at ang essay nito ay kung bakit napapanahon pa rin hanggang ngayon ang librong ito. At kapag ito'y naaprobahan ko, ito'y pre-present ko sa klase. Ma'am, teka lang. Agad-agad? O bakit? Hindi ka dapat sumasabay ka sa mga pagbabasa sa klase? Parang yung ginagawa mo, tutulog ka. Napaka-irresponsible ng estudyante. Isasabit kita sa akin kapag hindi, makikita mo. Ma'am, sandali! Ma'am, sandali lang! Ma'am! Ma'am! Ma'am, sandali lang, ma'am! Ma'am, ang lalim! Ma'am! Ang lalim! Ma'am! Ang lalim! Ma'am? Nasaan ako? Ba't ako nandito? Anong nangyayari? Miss! Miss! Miss!
Salamat lang! Nasaan si ate? Saan pa ako? Haramihan! Oh, ba't ka hinihingal? Saan ka nagtungo? Haramihan! Galing ako ng dalampasigan at may nakita kong malalaking barko na tila papunta sila sa ating mga kalupaan. May mga panauhin siguro tayo. Creo que hay una isla, Ali. Creo que no vive nadie, Ali. Tal vez sea más seguro aterrizar en esa isla. Diría todos que sigan adelante. Esté bien, capitán. Raha, narito ang mga Kastila. Sige, maghanda at sila ay ating sasalubungin. Raha, mapagkakatiwalaan ba talaga ang mga dayo? Aking kapatid, nakahanda ang ating hukbo kung sakali may masama silang motibo. Ngunit ngayon sila muna ay ating kilalanin. Descansemos un rato. Si, Kapitan. Maligayang pagdating sa aming isla. Antonio, llama a Enrique para que repite lo que dice. Si, Kapitan. Si, Kapitan. ¿Qué dice? Que somos bienvenidos en su isla, Kapitan. ¿Qué dice? Oh, muchas gracias, mi amigo. Podemos depender de nuestra amistad. Sinabi ng aming Kapitan, salamat sa pagtanggap mo sa amin sa inyong isla. Umaasa kami na sana'y mapagtibay pa natin lalo ang ating samahan. Huwag kang mag-alala. Walang problema sa atin. Mga kababaihan, maganda ng makakain para sa ating panauwi. Muchas gracias, mi amiga. Parin ang takot sa iyong damdaming pamalas. Ang aking galing, tumayong buong tapang harapin ang buhay at kapit ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga, huwag hatakin ng pababa. Isipin huwag sana ang sarili lang, pakisaman pagalihan. Subukan natin isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan.
duration of their friendship. After 2 days on March 31, 1521, Padre Valderrama held a Christian Mass at Magellan's order on the Limasawa coast as a sign of Magellan's claim to these Philippine lands. He called at meeting the island of San Lazaro in the name of the King of Spain. Aside from the desire of the Spanish to discover new lands, they also wanted to spread Christianity. Together with Colombo, Magellan's group went to Cebu on April 7, 1521. Here, Magellan and his men befriended his leader, Humabon. This friendship was so good that the natives, including Humabon and her wife, were baptized into Christianity. Humabon was the first native king of the Philippines to convert to Roman Catholicism. After he, his wife, and some people of Cebu were baptized into Roman Catholicism by the priests of Magellan. Miss? Excuse me po. Dato, saan ka paroroon? Pupunta mo ba si Rahazula? Ako? Dato? Sinong Rahazula? Nagkakamali ata kayo. Hindi. Ikaw si Dato Lapu-Lapu. Ikaw ang laging nariyan sa amin pag kami ang nangangailangan. Ano bang sinasabi nila? Masyado magulo. Hindi ba't ito yung nabasa ko? Siya nga pala, Dato. Narinig ko sa isa sa mga kasamahan ni Rahazula na nakipagkasundo sila sa mga dayuhang kasamahan ni Humabon. Dato, andyan po pala kayo. Hinahanap po kayo ni Rahazula. Pinapatawag kita upang pag-usapan natin ang patungkol sa Kastilang paparating bukas. Sinabi ng karatig bayan na nais makipagkasundo ng mga Kastila sa atin. At nung aking napagtanto ito na may magandang maidudulot ito sa atin, ito ay aking aprobahan. At kaya kita pinatawag dito dahil gusto kong malaman kung sang-ayon ka ba sa aking nais. Ano ba ang ginawa nila Lapu-Lapu dati? Bakit? Hindi ba dapat sumasalay ka sa mga pagbabasa sa klase? Pero ang ginagawa mo, tutulog ka. Napaka-irresponsible estudyante. Isasabit kita sa akin kapag hindi, makikita mo. Kung ganun, hindi ba't parang nawawalan tayo ng kapangyarihan at kontrol sa ating nasasakupan? Hindi ako sumasangayon sa inyong nais. Gusto na! Hindi na natin hayaan na apihin tayo ng mga dayuhan! Dato! O bakit? Anong nangyari? Pinapahirapan kami ng mga dayuhan.
Hindi yun maaari. Hindi tayo magpapasagot sa mga dayuhan. Kailangan yung magbigay ng tributo para sa inyong pananatili dito sa isla. Sige, tributo, Kapitan. No, soy el capitán al servicio de honre y por lo tanto no pagaré tributo a otros reyes. Ang hari ni Magellan ay ang emperador ng isang dakilang imperyo. At mas makabubuti para sa kanila na makipagkaibigan kayo kaysa makipagdigma. Kailangan namin ng inyong suporta para labanan si Lapu-Lapu. Kapitan, ¿el rey de Cebu podría haber enviado ayuda? No, quédense en el balangay para que vean cómo luchamos. Di natin sila kayang saktan dahil sa mga baluti nila sa katawan. Ngunit ang kanilang binti ay walang baluti. Mahusay! Ang binti nila ang ating patatamaan. Hindi natin sila kaya kasi marami sila. Seize them! Nakita nila tayo! Kung bahala dito, umalis na kayo! Asan? Ma'am Lani! Ma'am Lani! Ma'am Lani! Ma'am Lani! Sa wakas at ito'y iyong naintindihan. Nangyari ba lahat ng yun? At nung lumipas ang 4 na taon, siya'y isang ganap na guro sa larangan ng kasaysayan. Mr. Chris, bakit ka natutulog sa klase ko?